sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito, pagkwentuhan natin itong pinaplano ni Senator Raffy Tulfo. Ito, natutuwa po ako rito kay Senator Raffy Tulfo at binubuhay niya uli itong issue ng MRT nung panahon pa to ni Pinoy. So, after Pinoy or during Pinoy administration, naging controversial itong pagbili ng mga dagdag na bagon sa MRT natin na sinasabi nila na talagang dito kumita ng malaki ang mga nasa likod ng korupsyon dito sa MRT. So bago natin simulan yung kwentuhan yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga yung mga plano ni Idol Raffy Tulfo tungkol dito sa pagbubukas uli ng issue ng pagbili ng mga bagong bagon ng administrasyon ni Pinoy na hanggang ngayon hindi napapakinabangan itong mga bagon na to at nakatambak lang dun sa bodega ng mga tren dun sa North Avenue. So ito, panoorin po natin to. Thank you nga para kay Attorney Freddy Villamor. Hiram lang po tayo ng video niya. So ito po, tuloy na po natin. Isa-sacrifice natin yung maintenance cost natin para ma-accommodate lang itong dahyan para magamit lang. Additional cost po siya sa atin. So, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 2.2 billion a year, karagdagang bayad sa kontrata sa Sumitomo para magamit ng itong dahyan train. Can we not just give it back to them, the units, and then ask for money back? Sino po yung nag-approve noon? Biruin mo, 3.7 billion yung ginastos ng Administrasyong Marcos para bumili ng 48 na bagon ng MRT. Na base doon sa sinabi dito sa video na to na hindi yun compatible at hindi compliant dito sa atin. Pero itinuloy pa rin at binili pa rin yung bagon na yon. So ang ending, hindi nagamit yung mga bagon. So lumalabas talagang hindi napakinabangan yung mga tren na yon. Nung panahon ni Pinoy, ito yung mga time na panay ang tirik ng tren dahil sa sobrang traffic ng EDSA. Ang mga commuter pumupunta na sa pagsakay ng mga tren. Tapos hindi nga naging efficient yung MRT dahil nga halos araw-araw may tumitirik na tren. So naging option kumbaga sinamantala yun ng mga mapagsamantala sa gobyerno na gamitin yung pagkakataon na pagkakitaan yung MRT. Yun nga, bumili sila ng bagon na hindi naman pala magagamit. So anong naging silbi nito? Naging basura to, naging pasikip lang to dun sa bodega ng mga tren dahil nga hindi naman to nagagamit. His administration po, si dating Undersecretary po, Bukayan, and the previous project manager, si Deo Manalo. Nasaan na po mga to? So yun, yung dating secretary ng DOTR na si Abaya daw, yung nag-drop ng proposal na yan at ipinatupad ng dalawang undersecretary. So ngayon dito, sino ba yung sa tingin ninyo na mas may yung pinaka-liable ba sino yung pinaka-mas liable dun sa ginawang ito, yung kapalpakan na pagbili rito sa tren na to? Are they still in the government? No po. I think they're all in the private. Opo.
Pero nandiyan pa sila na pwede natin kasuhan. Yes po. Actually, when you asked po, Senator, nung sa Senate, kung nakasuhan ba, our USEC for Legal actually said na yes, nakasuhan, kaya lang nga na-dismiss. Hindi natin pwede Pero mo, kinasuhan yung mga involved dyan sa pagbili ng mga palpak na tren na yan. Pero na-dismiss. Ba, nakakapagtaka na hindi ba nakita ng korte natin o hindi ba nakita ng mga prosecution team. Hindi natin maintindihan, hindi natin pwedeng i-blame kagad sa justice system or sa pero andun yung mag-iisip ka, magtatanong ka na paano na-dismiss yung kaso na yan. Yung ebidensya malinaw na may kapabayaan. Ano yung kapabayaan? Bumili ng tren na hindi compatible, hindi compliance. So, nangyayari, anong silbi? Walang silbi yung binili nila. So, gumastos yung bansa natin, ang Pilipinas, ng 3.7 billion, letter B, ng 3.7 billion para sa mga bagon na yan. And yet, hindi naman napakinabangan. So, doon pala malinaw na may kapabayaan. Pero, bakit na-dismiss? Yun yung malaking tanong doon, di ba? So, dito, gagawa ng paraan ni Idol Rapi Tulfo na baka pwedeng buhayin yung kaso kasi hindi pwedeng walang managot dito kasi pera ng taong bayan yung nasayang dito. Ibig sabihin yung 3.7 billion pesos na supposedly dapat napakinabang ng taong bayan andun nakatenga at nabubulok. i-file yan for the same kasalanan kasi double jeopardy. We can see the case, they were charged with a different aspect po. We can always file naman. On a monthly basis, every month, ilan po yung train na nagkakaaberya? Mga 2 or 3 in a day. Dapat hindi po nangyari yun. So, yung ganong klaseng senaryo, ilang beses po sa isang buwan na nangyayari. Meron pong 0 in a month. Opo. Paminsan 1 in a month. Pero dapat zero. Yes, Tapos zero. pagkamahal-mahal, 4.4 billion ang binabayad natin sa Sumitomo for maintenance para maging maayos takbo ng mga train natin. And yet, every day, merong aberya. So, dapat makakuha tayo ng refund. Wala ba tayong ginagawang penalty na tuwing may sira, Meron po. penalty bawas? Slides pag 24 hours, that's $1,000. Napakaliit naman. Dapat taasan yung penalty. Yung Bili mo yung penalty na tuwing magkakaroon ng aberya, $1,000. So, magkano lang yun sa Philippine peso kumpara dun sa kinikita or ibinabayad ng gobyerno natin sa maintenance na 4.4 billion a year. So, napakaliit lang ng porsyento na yon para indahin nga. So, may punto yung sinabi ni Idol Rapi rito na napakaliit naman nung penalty na yon. So, parang lumalabas na okay lang na magkaroon ng aberya yung mga tren kasi maliit lang naman yung penalty. So, hindi nila iindahin. So, maganda yung suggestion dito ni Idol Rapi. Tingnan nyo. mag-aaray sila, magsisipag sila, they'll be very careful, hindi na magkakaroon ng sira. Kung kinakal, mag-double time sila para make sure well-maintained. Magkano na po yung... So, yung plano dito ni Idol Rapi Tulfo, nataasan yung penalty. Kasi tama nga naman, kung mataas yung penalty, itong maintenance provider natin, may make sure nila na wala magiging aberya dahil makakaltasan yung ibabayad sa kanila. Diba? Malaki yung iindahin nila, kumbaga. So, maganda yung plano rito ni Senator Rapi Tulfo. Nataasan yung penalty para gumanda yung serbisyo. Kasi kung mababa lang yung penalty na yan, hindi nila iindahin. Barya lang naman sa kinikita pala nila sa 4.4 billion. Tapos, ang babayaran nila ng penalty sa loob lang ng isang taon, wala pang sabihin natin less than 1 million or million lang. So, hindi iindahin talaga. Kung lalakihan mo, so, matatapis yung babayad sa kanila. So, yun. Mas maganda yung magiging serbisyo nga naman nila doon. Yung naipon na penalty mula sa Sumitomo because of dito sa bagdaw ng mga elevators, escalators, at saan po napupunti ang pera? Isa pa yan, yung mga escalator tsaka elevator sa mga LRT, MRT station. Karamihan dyan hindi gumagana. So, kumbaga, tulad nun, di ba, mababa yung penalty, kumbaga, hindi nila binibigyan ng hindi nila bibigyan ng priority na ayusin kaagad yung mga ganun, yung elevator at escalator. So,
Kasi nga, hindi nila iniinda yung penalty. So, maganda yung suggestion ni Idol Rapi Tulfo na kailangan taasan talaga yung penalty para magka-problema man yung 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 escalator at saka yung elevator, action ang kagad nila, hindi na yung ipapagpabubukas pa, may aantayin pang mga kung ano-ano. Kumbaga, pinipredict na kagad nila kung ano yung pwedeng maging problema ng mga escalator at elevator. So, may iwasan yung penalty nila, may iwasan din yung aberya. So, okay yung ginagawa rito ni Idol Rapi Tulfo. Actually po, ang nangyayari, dinededuct lang po siya sa bayad. Okay. Can I get a data doon po sa total penalty na Yes po, sige po. na ipataw sa Sumitomo dahil po doon sa maintenance ng escalators? So lahat po yon will provide po. Paano naman po doon sa mga tren? Yung Magkano naman po yung penalty? $2,000 US Per per hour. vehicle per hour. Ito medyo okay. 2,000. Wala bang mga namamag o naharas ng mga pasahero? Meron po. Kasi siksikan eh. Kaya lang. Snatcher, meron. Yan po gusto kong matanggal eh. How? Kaya lang hindi nga po na kahit anong increase namin ng security. Kasi minsan siksikan eh. Lalo pag peak hour. Ito talagang matagal ng problema to. Na kahit di naman sa MRT, sa bus, sa jeep, hindi nawawala yung problema ng mga snatcher na yan. Dahil nga syempre, alam naman natin ng bansang Pilipinas hindi naman po ganong kayaman. So marami pa rin talagang mga less fortunate na yan na yung ginagawa nilang pamamaraan para lang maitawid yung kanilang pang-araw-araw. Although maling-mali talaga yon, pero dahil nga sa kawalan na nila ng pag-asa sa buhay nila or gawa ng siguro sa droga, problema, kawalan ng trabaho dito sa Pilipinas, yung iba talagang gustuhin man nila na lisanin na yung ganyang trabaho, napipilitan dahil yan yung pinaka-easy money. Yung nga lang, ang mas na yung mas na peperwisyo is yung kagaya lang din naman nila na isang kaig, isang tuka, or parang ganun din. Siyempre, kung di naman papasok, hindi naman sila sisweldo. Siyempre, per day ang bayad natin. Kung no work, no pay. So, parang isang kaig, isang tuka din. So, same thing, parang ganun lang din nangyayari. Yung binibiktima nito mga snatcher, yung mga kagaya lang din nila. So, sinasamantala nila yung siksikan. Sabi nga dito ni Madam, dahil sa sobrang dami ng pasahero, siksikan, andyan pa yung nagkakaroon ng aberya sa mga tren. Ginagamit yung kumbaga yung naging oportunidad ng mga masasamang loob. So, tinitake advantage nila yon. So, kahit siyempre, alam nyo, yung mga snatcher na yan, nag-i-evolve din yan. Na kinikilala nila sino-sino yung mga security. Diyan, kumbaga, nagmamatsyag muna yan. Alam na nila kung sino-sino yung mga bago dyan, sino yung mga hinara na security. Alam nila kung saan sila pwesto. May mga kuntsabahan na rin niya. So, kahit sila, nag-a-adjust din. So, kung nag-a-adjust tong MRT, nag-a-adjust din tong mga snatcher na to. Siyempre, hindi pwedeng magpauli sila. Kasi nga naman, kung hindi sila magbabago ng mga strategiya nila dyan, madali silang mahuhuli. So, pero may nahuhuli pa rin naman. Kaya nga, di ba, ang dagdag features o dagdag na safety nila dyan is yung palagi nilang pag-remind sa mga pasahero na ingatan yung mga gamit. So, paano nababawasan, pero yun pa rin, meron pa rin kasi mga, sabihin natin mga tatanga-tanga pa rin mga pasahero na alam naman nila na pwede sila maging target ng mga snatcher, ng mga mandurukot, tutulog-tulog pa rin. So, hindi, kumbaga, hindi naman binibictim blame, pero dapat alam na nila yan, na kapag sumakay ka ng isang sasakyan, pag publiko sasakyan na siksikan, punuan, talagang nandyan yung mga snatcher na nagbibihis ng magaganda rin na damit para hindi sila mapaghinalaan. So, kailangan lang talaga maging alerto. Do we have security consultant, experts para turuan? Actually, we do po. We also coordinate with OTS, PNP. Meron bang nahuhuli kay snatcher? Dapat pinapaskin yung mukha sa about MRT station? Okay. Yung management po ng MRT3, nag-aanunsyo po sa mga istasyon. Ingatan po ninyo yung sarili ninyong gamit. Kaya lang meron din po kasi mga kababayan tayo yung kanilang mga cellphone nilalagay sa backpack. Yung po, yung mga snatcher, alam nyo, mabibilis naman po, di ba? But
hindi po maiwasan eh. Talaga meron pa rin na nalulusutan. Ilan bang station police yung sa kahabaan ng Quezon MRT? City po hanggang Pasay. Sige, pagkatapos ng recess, mag-hearing tayo and then invite natin yung Dalian. Siguro yun para malaman natin kung ano po. Yan ang maganda ngayon dito kay Senator Rapi Tulfo since naka-recess niya yung Senado, nagtatrabaho pa rin. Hindi gaya ng sinasabi ng mga abogadong vlogger, ng mga anti-Tulfonatics vlogger na nagnanakaw daw ng oras si Senator Rapi Tulfo kasi bakit wala daw siya sa Senado during ng mga gantong araw. Eto, nagtatrabaho pa rin si Idol Rapi Tulfo kahit na walang session sa Senate. So naghahanap siya ng pwedeng pag-usapan dahil nalipat na rin kasi sa kanya yung itong committee na to. So siya na yung may hawak ng itong DOTR. So sa kanya ngayon, nasa kanyang committee ngayon yan. So yan yung mga pagtutungo ng ngayon ng pansin. So ito yung unang-unang masasampulan, bubuhayin yung issue ng MRT. Dahil hindi biro yung ginastos diyan. Biruin mo, 3.7 billion pesos ang ginastos diyan at hindi naman napapakinabangan. Ngayon, para lang magamit yung mga tren na yan, kailangan uling gumastos ng 2.2 billion para lang paganahin yung mga tren. So lumalabas, over yung presyo. So, instead na bumili sila ng tren na, sabihin natin 3.7 billion pa rin yung presyo. Pero kung compatible naman sa tren na or sa release natin dito, di sana napakinabangan na kumita. So, kumbaga, nasulit yung ginastos. Since nga palpak yung binili nung panahon ni Pinoy na mga tren na yan, kailangan pang gumastos. So, nasayangan na tayo ng 3.3 billion dahil sa mga walang silbing tren na to, kailangan pa uling gumastos ng 2.2 billion para lang, alam nyo yun, para lang mapakinabangan. Pero siyempre, mas mataas na rin yung magiging maintenance cost yan. Siyempre dahil i-convert yan, may mga babaguhin mga pyesa. So siyempre dahil hindi siya compatible, ginawa ng paraan lang para maging compatible. So andyan yung tendency na pwedeng bumigay kagad yung mga pyesa. So since mabilis bibigay yung pyesa, so palit ka ng palit dyan. So tataas din yung maintenance. Hindi na, walang pinagkaiba yan sa sasakyan na bibili ka ng mga replacement lang na pyesa para lang, alam niyo, mapatakbo lang. Siyempre, dahil yung quality niyan or yung specification niya iba, hindi talaga siya yung fit o hindi talaga siya yung talagang nakasalpak diyan, gagawa lang ng paraan. So, malaki yung tendency na hindi yan magtatagal or yung magiging aberya niyan, mas malaki yung magiging impact. Isipin nyo lang kung tumatakbo yan, sa gitna ho tumirik. So, malaki yung lahat ng estasyon maghihinto ng biyahe. So, mas malaking magiging aberya. So, talagang malaking kapalpakan yung ginawa ng panahon ni Pinoy. So, malangit nawa, talagang malaking kapalpakan yan. Bakit niya itinuloy yung pagbili ng mga tren na yan na kahit sila, alam naman daw nila na sablay yung tren yan, tinuloy pa rin. Siguro dahil nga may kumita at hindi na nila maibalik, pero yan pa rin naman yung magiging plano dyan ni Senator Rapi Tulfo na gusto niyang maibalik itong mga tren na to dun sa kinuwanan at makakuha ng refund. Ako okay na ako dun na ibalik yung mga yan at siguro kahit di na makakuha ng full yung ibinayad, at least man lang, di ba, may makakuha as refund. Kasabi mo kalahati, siguro baka pwede na siguro yun. So, depende sa kanila yun. Pero kung ako tatanungin, kahit kalahati, para at least lumuwag yung bodega, yung makukuhang refund, pwede nang gamitin. Pambili ng kahit mga ilang pirasong mga tren, at least yun, mapapakinabangan. So, sana, ituloy ni Senator Rapi Tulfo at ipatawag talaga yung mga dapat ipatawag at kasuhan, yung mga dapat kasuhan sa kapabayaang ginawa nito. Si Pinoy, hindi na mapapatawag yan kasi tinawag na nga ng liwanag. So, yung mga involved na tao na nabanggit kanina, tulad nila dating DOTR Secretary Abaya, magpaliwanag tungkol dito. At sana, hindi na ma-dismiss yung mga kasong isasampa kasi di ba? Gaya na sinabi ko kanina, nakakatawa lang na andyan na yung ebidensya na kitang-kita may kapabayaan, paano na-dismiss yung kaso. Di ba? So, abangan natin sa
susunod na Senate hearing tungkol dito sa Dalian train na to ng panahon ni Pinoy. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. God bless.